Hello mga sangkay! Andito na naman ang sangkay niyong maingay. Another day, another someday! For today's video, maglalaba kami! Hala, tambak na yung labahin ko. Niready ko na nga yung mga labahin namin habang tulog pa tong mga chikiting ko. Dahil sa tambak na ang aking labahin. Sa bahay na nga ng ate, ako maglalaba. Matapos ko na nga paliguan yung bunso. Ginising ko na nga ang ate. At doon sa kabilang bahay na nga lang ito maliligo. Dahil kung ikukuskus ko to, mga 2 araw utot ko ito matatapos. Kaya naman napag-desisyonan ko na. Dito na lang ako kila ate maglalaba. 3 lang kami pero ang dami naming labahin. Paumpisak pa nga lang, eto may umiiyak na bata. Para nga walang istorbo, patutulugin muna natin to. Pero itong bunso ko, abay alam na may gagawin ako. Ayun, matagal siyang natulog. Ito nga yung mahirap pag may maliit ka pang anak. Hindi mo nga matapos-tapos yung trabaho mo. Tapos ang ate, ayun, busy sa computer na. At nung makatulog na nga siya, bumalik na nga ako dito sa giniling kong mga damit. Ngayon nga ay na-realize ko na mahirap pala maging nanay. Masayang magkaroon ng mga anak, pero mahirap gumawa ng gawaing bahay. Grabe naman kasi magbihis ang pilisan. Abay 1 week namin, sandamakmak na. Pag nga kunti lang yung labahin ko, sa bahay lang ako naglalaba. Kahit kunti lang, inabot pa rin na 3 araw. Dahil sa magandang araw ngayon, inuna ko na nga yung damit ng bunso ko. At para maisampay ko dito, sayang kasi ang araw. Paniguradong matutuyo nga agad dito. Bakit ba kasi naisamang paglalaba sa trabaho? Sa totoo lang mga sangkay, sa lahat ng trabaho, ito ang pinakaayaw ko. Aminin nyo, nakakapagod kayo maglaba. Paulit-ulit na lang. Sinasabi ko sa inyo mga sangkay, pag yumaman ako, hindi na ako maglalaba. Kukuha kasi ako na maglalaba. Siyempre, Emil lang yun. Sakto nga pagkatapos ko magsampay, ay nagising na ang bunso ko. At nagpaluto na nga rin dito ang ate. Ang itlog. Kahit araw-arawin niya, hindi magsasawa yan. Madaling bilhin, madaling lutuin. Pagkatapos sa ate, eto sa bunso na naman. Binigyan ko na nga ng laruan para malibang. At sa wakas natapos din. Alas 10 nga ako nagumpisa. At alas 2 naman ako natapos. Dahil tirik pa nga ang araw. Sinampay ko na nga itong labahin. At eto, pinainit ko rin. At dito na nga rin ako kumain. Nilubos-lubos ko na ang pamumurisyo ko sa bahay ng ate. Sana'y wag kang manawa sa akin. Basta pag yumaman ako, bibilang kita ng malaking bahay. Tapos na itong kotse. Istoryahin kay mauuwat. Pero sa totoo lang mga sangkay, napaka-bless ko dahil may ate ako. Nakagaya niya. 1 point. Alas 4 na nga ito nang pinagtatanggal ko yung mga sinampay ko. Saktong-sakto nga at naluto nga yung mga damit namin sa araw. Kasi kung sa amin to binilan, mga 3 araw bago matuyo. Tapos 3 araw bago tanggalin sa sampay. At sa sobrang dami kong inisip, etong mga shirt na sinampay ko, hindi ko nga natanggal. Nakakalimutan ko talaga tong mga sangkay. Kung hindi pa ako nag-half bath, hindi ko nga maaalala na may mga shirt pala akong sinampay. Pagkatapos ko kasing magtupi, diniretso ko na iuwi sa bahay. Dahil sa mga oras na yan, tulog pa ang bunso ko. Kaya naman dali-dali ko nang inuwi yung mga iuwi ko. Kaya mamaya magkagurumok talaga ako. Pagkalagay ko sa bahay, diretso naman ako balik sa bahay ng ate. Alas 7 na nga ng gabi nang umuwi kami ng bahay. Nang mailapag ko na nga sa kwarto ang dalawa. Lumabas na nga rin ako at bumili ng tubig. Kung dati nga ay hindi ko kaya, abang ay kayang-kaya ko na. Wala talaga imposible sa nanay na malayo sa asawa. Kinabukasan nga ay bumalik kami sa bahay ng ate. Eto nga yung sinampay namin kahapon na nakalimutan ko. Napachat talaga ako sa pinsan ko kagabi na naiwan ko yung mga short naming sinampay. At dahil nga sarado ang bahay ng ate, dito muna ako sa bahay ng pinsan ko magtutupi. At dito ko na rin iiwan yung mga hanger na ginamit ko. Siya na lang ang mag-uuwi niya. Salamat! Habang nagtutupi ako, may batang nilaro na naman ang kamera. Ay, salamat. Tatapos din ang paglalaba. So, ayun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!